Capricorn, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong second quarter of 2025. April, May, and June. Tignan natin kung ano ba yung theme ng iyong second quarter. Kung di po kayo makaresonate dito, try nyo pong tignan yung inyong other sign, Sun, Moon, Rising, and Venus. At kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. Okay, theme ng second quarter mo, Capricorn. Meron tayo ditong Knight of Wands. So, ang ganda naman ng energy, ano. Parang ano ka naman, masaya. Ayan. Masaya yung energy na to. Very yung quarter na to, very exciting para sa'yo. So, parang ang daming ganap para sa'yo. Yan yung energy. I don't know kung may imimit kayo dito. Yan kasi yung nakikita kayo. Basta very excited. Very exciting yung energy. Check natin yung energy mo naman. We have the Magician. So, kung ano pala yung mga minamanifest mo dito, ayan po, mangyayari talaga siya. Tsaka, sobrang busy mo rin at the same time. Ang dami nga talagang ganap. Yung ang daming ganap sa paligid mo, pero nakakapag-focus ka pa rin sa mga goals mo talaga. Tsaka, magagawan mo ng paraan lahat ng bagay na gugustuhin mo ngayong quarter. Check natin sa energy naman sa paligid mo. Death card. Maraming pagbabago. Or mga new faces, yung mga makikita mo, mga makikilala mo. This quarter, we have the Hermit. Mas makikilala mo yung mga tao sa paligid mo. Kasi ito, may katahimikan, may solitude, may peace of mind. Pwedeng magninilay-nilay yung iba sa inyo. So, ayun, mas marirealize mo kung ano ba yung mga dapat at mga hindi mo dapat gawin. Okay, and yun nga, mga new person, no? Or madami kang makikita na pagbabago dun sa mga tao na makakasalumuha mo. Ganyan, mas makikilala mo pa sila. Yun yung nakikita ko dito. Check natin yung struggle mo naman. Ba yung mga pwede mo maging struggle, issues, hindrance sa life mo ngayong quarter. We have 10 of Swords. May magpapaasa sa'yo dito. Actually, may betrayal nga na pinapakita rito. King of Swords mula sa isang lalaki. The Sun. Okay. Ayun, parang papaasahin ka kasi. So, diba sabi ko dito, pwedeng may mag-meet. So, pwedeng ito yun ha. Kung LDR kayo ng taong to, pwedeng hindi talaga kayo mag-meet nung tao na yan. Baka mamaya ikaw pa yung gumawa ng way dito para magkita kayo. So, tignan mo kung worth it ba. No? Sabi ko nga, madami kang makikilala dito eh. Makikilala mo yung isang tao, yung totoong ugali niya. So, lalabas yung mga totoong ugali ng mga tao sa paligid mo. Ngayong quarter na ito. So, blessings naman, ano. So, ayan na, baka may magpaasa sa'yo dito. Kung hindi man to sa about pagkikita, pwede po na ito ay regarding sa kaperahan. Kaya mag-iingat kayo kasi we have 10 of Swords. Pwede rin about yan sa trabaho nyo. Blessings, we have the Tower. So, ang dami din palang pagbabago, changes sa life mo. We have 5 of Wands. We have 5 of Pentacles. So, blessing, parang could be blessing in disguise eh, ang mangyayari dito. So, pwedeng meron kang pupuhunanan dito, meron kang investan, tapos pwedeng hindi siya matuloy, pero nakapaglabas ka ng pera. Ang mangyayari nga lang dito, Capricorn, is hindi lahat ng pera na mayroon ka is mabibigay mo rito. So, masabi natin na blessing in disguise pa rin, kasi hindi lahat ng pera mo ay naipasok mo doon. Parang bago pa mangyari yun, may mababalitaan ka na. Okay, or may aberya na mangyayari, kaya hindi siya matutuloy.
blessing in disguise pa rin. Yun yung masasabi natin. Pero hindi ka totally happy dun sa blessing in disguise na yun. Pero mas maa-appreciate mo siya soon. Check po natin. Love energy naman. Okay, para po sa mga single. Love life po, spirit guide ni Capricorn. Mga single natin, we have soulmate, we have coffin. Okay, so yung next po na makakarelasyon ninyo, at may pinapakita po dito na pwedeng may magsimula na magandang connection para sa inyo ngayong quarter, ngayong second quarter na ito. So, yan po ay soulmate ninyo. Soulmate na ninyo yung inyong makikilala or pwede nga na maging karelasyon nyo po ito. Tignan natin pagdating naman po sa mga in a relationship. We have chaser energy. We have sunglasses. So, ito, yung iba sa inyo, wala na ba kayong ginawa kung hindi bantayan yung actions ng person mo? Or the other way around? Kasi meron dito natatakot na maiwan. So, merong, ayun, abandonment issue. Fear of abandonment, meron dito. So, natatakot kayong maiwan na ulit. Kaya, ayun, hinay-hinay lang kasi baka masakal naman yung person nyo. Capricorn. Yung tipong lahat na lang ng galaw niya ay babantayan ninyo. So, pwedeng meron kayong nai-invade dito na privacy ng person mo. For example, sa accounts, Facebook account niya, kunwari ganun. Hindi mo naman dapat pinapakailaman yun, lalo na kung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo. Diba? So, kailangan may privacy pa rin. Yan. Ayun nga kasi yung iba sa inyo, wala kayong tiwala. Oo. At may trust issues na rin kayo dito. Hindi lang trust issues, pati abandonment issues. So, check natin pagdating naman sa mga single mom at single dad na may karelasyon. We have heart with a key. We have clock. Okay. So, ayan po ang pinapakita rito. Capricorn, yan na talaga yung itong person na to, no? Ito na ay makaka-relasyon ninyo sa, long-term relationship. Kaya lang, wag daw kayong magmadali, Kasi, ayan, may eksena dito sa relationship ninyo ngayong quarter, ngayong second quarter. Maano nyo po yan. Malalaman niyo kung sino. Itong eksena na to, pwedeng hindi to about sa romantic yung feelings niya towards your person. Pwedeng yan po ay, family member. Ganun. Sa mga byudo or byuda naman po na may karelasyon, we have the mirror. We have abundance. Okay. So, nakikita naman dito, no, parehas kayo ng person mo na magaling sa pag-handle ng money. So, meron dito, kung kayo po ay magnenegosyo, goods yun para sa inyo. Ayan, no. Tsaka, nakikita ko rin dito, may kalayaan po kayo. Alam mo yun, na-enjoy nyo yung inyong relationship, na-enjoy nyo yung sarili ninyo. Ibig sabihin ba, hindi toxic yung inyong relasyon. Yan. Siguro po kasi iba sa inyo dito, parehas kayong mature ng person mo. Parehas kayong mature mag-isip, ganun. We have photograph. And we have twin flames. Para naman po ito sa mga mag-asawa. We have hand of cards. Okay, so ang daming plano dito ng asawa mo. So, meron naman po dito, yung mga plans ninyo pala together. Ayan po, pwedeng isa sa katuparan na yan ngayong second quarter. So, mas magiging maganda po yung inyong mga usapan dito. Pwede mo rin naman kontrahin yung person mo kung yung asawa mo, kung nafe-feel mo na mali yung mga approach niya o yung mga sinasabi niya sa'yo. Wala naman yung magiging problema sa kanya. Tatanggapin niya. Open siya, no, para dito sa mga pag-uusap na ito. Kasi para din to sa ikabubuti ng inyong family. Kaperahan po. Kaperahan po, Capricorn. Okay. King of Pentacles. Kaya yung iba sa inyo, di ba, may lumalabas dito na maluloko kayo. Kasi nga, malaki yung pera ninyo dito. Oh. We have 2 of Cups. Ingat kayo ha, kasi baka pera nyo to ng asawa mo. Ipon nyo to, mag-iingat po. Pwede rin na pera ito ng family ninyo. Baka ikaw yung naghahawak. So, mag-ingat. Ingatan po.
Tapos kung meron kayong mga ilalabas na pera dyan, pag-usapan po ninyo. Maging transparent kayo sa isa't isa. It's up to you. O yan. So, meron nga ditong tao na pwedeng ipagkakatiwala na niya sa'yo fully yung pagdating sa pera. So, pwedeng asawa mo yan. Ayan, bibigay niya na sa'yo lahat. Tapos, ikaw na bahala. O, hindi ikaw din yung masisisi kapag naubos yan. Pag yan ay nawala. Or na-invest mo yan sa hindi tama. Kaya po, kahit sabihin natin, pinaubaya sa'yo yan, ano pa rin po, mag-open up ka pa rin sa kanya kung saan mo dadalhin yung pera. Para may alam siya. 'Di ba? Nasaan ba yung pera ninyo? Sa career naman po, kamusta ang career? Meron tayo ditong 8 of Swords. We have 5 of Swords. 9 of Pentacles. So, parang problemada ang mga tao dito sa trabaho. Ayan. So, could be, ito ay maging advantage po ninyo ha, para makuha yung mga gusto ninyo pagdating dito sa work. Ayan. Maganda yung pinapakitang energy ninyo eh. Yung mga energy ng mga kasamahan mo sa work. Ang toxic. 4 of Swords. Sa ngayon, wala pang pinapakitang promotion sa'yo dito pagdating sa trabaho. Pero, nandoon po yung, sabihin natin, magtatagal ka naman sa work. Ayan, no. Magtatagal ka sa work, pero wala akong nakikitang promotion pa as of this time. So, nasa sa inyo yan kung magtitiis ba kayo, or gusto nyo ba ng promotion, or okay na kayo dyan sa kinikita po ninyo sa trabaho. Ano ba yung, mensahe sa'yo ng higher self mo? Ano yung gustong sabihin sa'yo ng higher self mo, Capricorn? Okay. So, sabi dito, you have come back to the star to see what you missed before. So, ayun, pwedeng meron kang babalikan dito. Pwedeng may, yung nauulit ba, yung nangyayari sa life mo. So, kasi pwedeng may mga na-miss ka dyan na mga signs na binigay na sa'yo ni universe para wag mo nang ulitin pero nakalimutan mo. So, parang hindi ka natuto doon sa mga nangyari sa'yo. There is a way if you are willing to change the way you see it. So, your perception. Diba, napakahalaga din daw po niyan. Sabi dito, look for the signs that will guide you to that destiny you have known all along. So, parang pag may pinagdadaanan kayo or ano man yung nangyayari sa life ninyo, notice ninyo yung ibang bagay. Maging aware ba kayo sa mga nangyayari sa paligid ninyo? Para, yan po, kung may mga kailangan kayong reviewin, di ba, may mare-review kayo. Kasi, nandun talaga na alam niyo kung ano yung nangyayari sa paligid. Aware po kayo. Tingnan natin. Sabihin ba natin, hindi kayo maging gullible. Mensahe pa for you. Mensahe pa po natin for Capricorn. Channeling. So, you're being called to download and deliver messages from the spirit realm to bring closer healing and peace. O yan, ano ba itong channeling na ito? Diba? So, yan po, pag-aralan po ninyo kasi kayang-kaya nyo daw ito. May mga mensahe, okay, na marireceive po kayo. Ayan. So, through meditation, for some of you, pwede nyo itong magawa. Pero, kung hindi nyo kaya mag-meditate, ayan, search nyo about this one. Paano ba yung gagawin ninyo dito? Paano ba kayo makakapag-channel ng mga messages? So, yan lang po. Maraming salamat. And, more blessings to come, Capricorn. Ngayong quarter na ito. Tapos, claim nyo na yung positive energies dito sa ating reading.